Chain of choice for travelers and balikbayans. Affordable, safe, and complete with amenities, unlike other provincial hotels. Now you have somewhere comfortable to stay anywhere in Metro Manila or even when you visit your favorite province. Yes, good morning! Welcome po sa Vigatin sa Radyo Inquirer. Ang date po ngayon is May 2. Oo, May 2. Yan. Bukas May laban. 2. Laban na bukas ni Pacquiao. Oo. Actually ngayon sa, di ba mamaya? Kasi pero sa atin, May 3. Oh. Diba? Philippine time, May 3. Pero May 2 dun sa Las Vegas. Sa Las Vegas. Oo. Ayan. Excited Kasama po natin ngayon si walang iba, hindi si Ma'am Arnie. Hello, good morning, magandang umaga sa ating mga tagapakinig, sa ating mga kabigaten, sa ating victory in governance through information. Yan ang pag-asa ng bayan no? Yes. At siyempre makakasama din natin, pakilala mo na, walang iba, ang bida. Yes, ang What's Up Pilipinas. Meron na rin sa TV. Siyempre ang ating kaibigan na lagi din natin pong kasama dito sa ating kabigaten. Walang iba, hindi ang pambansang gwapong lalaki. Si Ross Del Rosario, mga kaibigan. Ayan. Hindi ba na? Ayan. Dapat hindi na pambansang vlogger. Kasi may TV na eh. May radyo na, may TV na. So, pambansang vlogcaster na lang tayo dapat. Yes, diba? So, magsasama-sama din tayo doon, di ba, Elton? Siyempre. Oo, tama. Actually, meron kaming niyayaya nga ako ni Bert, di ba? Magkaroon tayo ng episode. In-announce na nga niya eh. Magkaroon tayo ng episode sa Bigatin. Magkakaroon yan, ma'am. Oo. Kasi yung ating mga... Kailangan namin ng Muse. Okay. Kailangan din natin na yung mga programs natin dito, yung mga episodes natin, kailangan nakikita din talaga sa TV. Oo, mas madali sanang ma-absorb ng mga kababayan natin, mga estudyante. So, sobrang dami ng magagandang episode natin. Dudugtong-dugtungin natin yan sa TV na rin. Dahil nangyayari na po yan. Malapit nang i-launch ang What's Up Pilipinas TV. Okay, ma'am. Nandyan na po, nasa linya na po natin yung guest natin ngayon. Ma'am, pakilala mo na nga. Nako. Eto, malapit sa puso ko to. Hindi ko alam kung maalala niya pa ako. Oo naman. Start na natin. Ito yung nabasa na research natin at kanya din binigay na profile. Siya po ang ano. Siya po ay the present Executive Director of the National Institutes of Health and the Vice Chancellor for UP Research of UP Manila, no, sa University of the Philippines, Manila. At idadagdag ko pa, yung naalala ko sa kanya, nag-TOYM awardee po siya under Genetic Medicine year 2002. At medyo dadagdagan ko ng personal, no? Kasi baka ma-remember niya. Pedya po siya ng aking anak. Kaibigan po siya ng aking mami tita. At talagang malapit siya sa pamilya. Eto na, si Dr. Eva Marie Cochonco de la Paz. Good morning, Doc! Good morning. Good morning. Hi, Doc! Arnie Hello. po. Yes. Naalala yung Arnie Barcelo po. Oh. Yes, hello. Kumusta ka na? Na-miss na po kita, Doc. Ang tagal po nating di nagkita. Ano ba yun? Dapat dumalaw ka sa amin sa National Institutes of Health. Anyway, binanggit ko po kay Mami na magiging guest po kita. Natuwa po siya. So, sabi niya, kumusta mo ako? Okay. Si Doc po ang magaling at mabait na pedya. Kaya naman pala. Maraming salamat. Ayan. Hindi ka nagkamali ng pagpili, ma'am. At hindi pa dyan. Ito, maganda yan. Wala lang siya dito ngayon sa station natin, sa booth natin. Pero mabait, maganda, matalino. Nasa kanya na lahat, ma'am? Wow, meron palang gano'n. Mabait, maganda, matalino. Yeah, maganda ang puso at grabe ang pwede pang beauty queen. Yes. Ay, masyado po kitang binenta dito. Pero pag-uusapan po natin ngayon yung project po natin, yung project po ninyo sa PICARI. Kasi po, yung mga previous episodes po namin, yung first episode po namin under PICARI and CHED, si Dr. Padolina po yung nag-discuss ng overview ng PICARI projects, tapos nag-intro po siya ng 8 projects of the PICARI under CHED, no? In-explain po sa ating mga tagapakinig ano ba yung objective ng PICARI. And then, si Dr. Robert Rojas na rin po ang pangalawa na diniscuss niya po yung project ng education and training program. And then si Dr. Nuesca din po yung kanila din pong sa dengue, yung kanila namang sa dengue, yung kit
Yung para ma-detect nila kagad. Yung ano. Ang ganda po ng mga episodes. So ngayon naman po, discuss po natin, Doc, yung inyo pong project under PCARI. Ano po ito? Ang aking proyekto ay tinatawag na Expansion of the Shared Genomics Facility in the Philippines. Okay. Okay. Facility in the Philippines. So, ano po ito? Paano po ba madaling maintindihan about genomics? Oo nga, genomics muna tayo, Doc. Oo. Ano po ba yung genomics? Ito ay sa ngayong panahon, napaka-importante na piniplay na role ng genetics sa ating mga sakit at hindi lang sa tao, kundi pati sa mga halaman at sa mga animals. Ito ay iniisip natin ang genomics, ang nasa isa sa mga malalaking pillars upang ang ating health ay mag-improve. Kaya na-establish ang Genome Center. Ito ay isang resource, no? Para siyang ang aming ang titulo doon ay Genomics for a Better Philippines. Okay. So, may kinalaman po ito sa blood or saan po ba? Sa genes? Ito ay may kinalaman sa ating genes. Yeah, so, lahat tayo, no? Meron tayong libo-libong selula sa loob ng ating katawan. Okay. Lahat yan ay sa loob nun, meron tayong mga set of genetic material na kung tawagin natin ay chromosomes. Okay, yeah. Ang chromosomes na yan ay pinamana sa ating mga magulang at papamana natin sa ating mga anak at sa ating mga magiging apo. Okay? Opo. Ngayon, sa loob ng chromosomes na yon ay may 22,000 genes. Okay. Ito, ang genes ay coded messages na magdidikta kung ano magiging itsura natin. Kung tayo ba ay matangkad, medyo hindi matangkad, maputi tayo, maitim, kulay na mata, blood type, nandyan yan sa ating mga genes. Paano rin magde-develop ang ating brain, ang ating muscles, ang ating bones, nasa genes din yan. Ang pinaka-importante ring malaman ng ating mga tagapakinig, ang mga genes ay nagdidikta din kung tayo ay magiging susceptible sa mga sakit tulad ng cancer, diabetes, hypertension. So, sa pamamagitan ng pag-aaral ng ating genes, as far as health is concerned, ito ay magdudulot ng kaalaman kung paano tayo nagkakaiba-iba sa ating mga ibang populasyon na magiging mas susceptible or mas prone tayo sa mga alta presyon, mas prone tayo sa diabetes. Ang ninanais namin ay magkaroon ng pagkakataon na masuri natin ang genetic profile upang, one, malaman natin yung susceptibility. Second, malaman natin kung anong gamot ang nalarapat para sa atin based on our genetic profile. Tsaka, baka develop din tayo ng mga diagnostic kits na naaakma sa ating populasyon. Yes. At more importantly, ng treatment para sa mga sakit na to by developing novel drugs na gagamitin natin ng genetic technology pang-discover yan. Wow. Ito ay para sa health. Yes. Pero magagawa rin natin to sa animals, magagawa rin natin to sa halaman. So far, ang mga iba't ibang bansa, ginagamit na ang genetics technology para sa mga ganito. Magdiskubre ng sakit at malaman kung anong pinaka-basis, kung bakit tayo nagkakaroon ng ganun sakit at mag-develop ng treatment. Ang ikalawa naman, katulad nun, kahit sa mga kung paano gagawa tayo ng mas magandang crops na food. At pangatlo naman, alam niya nagagamit din sila, for example, dun sa pag-identify ng mga victims in disasters.
Diba? Ginagamit natin ng mga DNA. Yes, oo. Oo, pang-identify. So, yun lang yung big picture ng anong gagawin ng genomics para sa atin. Yes, ang laki pala ng Mahaba. pakinabang nito. Ang ganda, no? Doc, naalala ko po, yung baby screening, di ba doon po natin yung nakikita, yung mga sinasabi niyo po na posibleng abnormalities, yung mga posibleng mga sakit niya or kung kaya ba niya. Yung, naalala ko po kasi, nung mga taon na yun, na pinupush niyo po yung baby screening. Tama po ba? Yes. Doon din na siya. Yes. Actually, si Dr. Nisita Pedili, ang aming chancellor, ang nangunguna dyan sa newborn screening. Siya ang tinatawag ng mother of newborn screening dito sa Pilipinas. Kasama ang newborn screening sa mga na ginagamit mo ang ating kaalaman sa genes para ma-detect ang mga conditions na meron tayong magagawa pagkapanganak pa lang. Yes. So, mape-prevent ang mental retardation and death. Yes, opo. So, talagang nagpapasalamat po kami sa nangyari niya, yung research na yan, yung pinupush na programa na yan, kasi marami talagang na-prevent or... So, marami pang malalaman na Yes. mga bagay na talagang sa tingin natin dati-dati na talagang walang pagkakataon para malaman. Tanong ko lang po, Doktora. Yes. Pwede po ba nating i-alter yung genes? Napakagandang tanong niyan, ano? Parang Frankenstein tayo noon. Oo nga po. Sci-fi movies Kasi po eh. nagpapasalamat po ako ngayon, Doktora, dahil maganda yung jeans ko. ba yan? Oo nga. Napapa-alter mo pa. Dapat talaga magpasalamat tayo sa Panginoon Yan, opo. pag tayo Ngayon, nabibiyayaan ng magandang genes. Paano Yes. naman po yung may mga jeans na medyo pinanganak na talagang hindi na lumalaki, yung medyo pandak, di ba? Correct, Tapos, correct. yung tipong, Vertically challenge. yung lahi nila, lahat, maiitim. Di ba po? Tapos gusto nilang Pumuti. Di ba? Yung iba naman, Tama. mapuputi, gusto naman maging kayumanggi. Ay, tama. Sinabi mo. Pwede po bang, sa bandang, ano po ba, pagka gusto natin, kung sakaling mag-asawa kami, gusto ko, magiging anak ko, artistahin ang dating, pwede bang magbayad na lang ako at i-alter Pa-alter yung ko yung jeans? genes. Okay, Doc. Sige. Napakagandang tanong niyan, ano? At Opo, kasi po, napaka-relevant. galing po yan sa magandang lalaki din po. Sige, Doc. Go. Naawa daw siya sa ibang tao kasi siya lang magandang lalaki. Iba, hindi. Sige po, pakisagot na lang po. Okay. Hello? Naiisip nga ng mga tao na kapag ma-alter natin ang genes, then we can come up with really a good child, no? For example, Opo. sabi mo, gusto ko yung mata katulad ng kay Richard Gomez. Mamimili na ng mga parts. Blue eyes. Ganyan, ano? Kaya lang, siyempre, ang gene therapy ngayon, yung pag-alter ng genes, it's called gene therapy. Gagamitin natin yan para makatulong sa mga sakit na hindi tayo makahanap ng treatment. Pero ang masasabi ko sa inyo, napakakaunting sakit pa lamang ang pwedeng masolusyonan ng gene therapy. Wow. Marami pang kailangang research ang gawin pang ito ay maging realidad. Pero having said that, kaya mapasok itong pagtetest natin sa mga pamilya na merong isang kondisyon na ito ay namamana from one generation to the next. Yan, nakaka-offer kami ng testing. Sapagkat, kung may kinakatakutan, pinangangambahan ng mga pamilya na ito ay maulit ng maulit sa mga generation, pwede nating itest yung carrier at pagkatapos, mabigyan natin sila ng advice na ito ang chansang mauli ito sa susunod na generation kasi lumabas na sa mga naunang generations eh. Kaya lang sa ating bansa, alam niyo naman, hindi tayo nagpi-prenatal testing talaga sapagkat hindi naman tayo nag-offer ng option. Okay. Anong options ang aking sinasabi? Sa ibang bansa, kapag may genetic disorder na na-detect sa loob pala ng sinapupunan, sila ay ino-offer, ang mga buntis ay ino-offer ng what we call termination of pregnancy. Hindi natin ginagawa yan dito sa Pilipinas. Oh. What do you mean po Meron ng termination of pregnancy? Papalaglag? Yes. So sa ibang bansa ginagawa yon. Ino-offer yon sa mga
Pero sa ating bansa, ginagawa, bawal sa bylaws, kasi syempre, kailangan irespeto rin ang ating Christian faith, no, na ito ay hindi naaayon sa ating mga ethical beliefs. Tanong ko lang po, ibig sabihin niyo po ba, Doktora, na darating ang panahon kung sakaling sa lahi ko meron kaming cancer, yes. Mapipigilan po ba yun o totaling ma-eradicate po yung sakit na yun sa lahi ng mga susunod na lahi ko po? Yan, maganda yan tinanong mo rin sapagkat, maganda genes mo, kaya maganda tanong mo. pero kasi yun talaga yung gusto nating marating. Hindi pa siguro yan mabilis. Kaya pumapasok na tayo sa health. Pumapasok na tayo sa ira na kung tawagin ay personalized medicine. Yes. Oo nga. Oo, yung personalized medicine, ang ibibigay sa yung gamot na aakma sa genetic profile mo. Tuloy, hindi na siya trial and error. Maganda yan, no? Ang ibibigay sa iyo, tamang gamot, sa tamang oras, sa tamang dose. Wala nang side effect, walang adverse event. Siyempre, economically speaking, maganda yun kasi hindi ka na papalit-palit ng gamot o kaya naman bigyan ka ng dose ng gamot na napakataas na nagkakaroon ka ng reaksyon. Hindi natin gusto yan, syempre. Gusto natin, ang mga doktor, ang naibibigay sa atin, although yan ang ginagawa ng mga doktor, pero without the genetic knowledge, pwedeng medyo mahirap yun. Isa lang to sa maaring maging tool para tumulong sa ating mas magandang kalusugan sa hinaharap na panahon. Ang tawag doon, personalized medicine. Kahit pagbibigay ng cancer therapy ay naaakma sa iyong genetic profile. Ito ay base sa metabolismo ng katawan mo. Pero ang isa kong gustong banggitin ay kapag tayo naman ay nakita sa ating pamilya na napakataas ng porsyento or probability na tayo ay magkaroon ng adaptasyon o diabetes. Kung ang gene, meron tayong gene test na magpapahiwatig na, ay oo nga, ikaw, kumpara sa kapatid mo o kumpara sa kapitbahay mo, ay mas mataas ang chance ng magkaroon ng diabetes sa maagang edad, di iiwas ka na sa mga bagay na makakapagpalabas ng kondisyon. Ganun po ba? May panibagong tanong pa po ako sa tingin ko mas maganda po itong tanong na to. Okay. Kasi di ba po meron tayong mga binata at dalaga ng liligaw, di ba? Oo. Yes. Pwede po bang i-test natin yung genes niya sa genes ko at kapag pinagsama yun, maganda yung kakalabasan? Oo, alam mo, kapag mga nagbibigay ako ng mga talks, natatanong ko niyan, lalo na pagka ang talk ay para sa general public, no? Kasi mas mahalaga po sa akin yung magiging anak ko, syempre, kaysa doon sa itsura ng magiging asawa ko. Mamimili ka na ngayon. Tugma pa yung genes natin, di ba? Bukod doon sa kayamanan nating dalawa. Tama. Kasi tatandaan natin, anong prinsipyo niyan? Kalahati ng genes natin galing sa nanay natin, kalahati galing sa tatay. Tama. Ang kombinasyon niyan ay kung paano tayo nabubuo bilang isang individual. So, pwedeng namana mo yung mata mo sa nanay mo, pero yung shape ng tenga mo sa tatay mo. So, mga combination yan, ano? Pwede rin may contribution. So, half and half sila sa mga lolo't lola, 1/4 yung contribution nila sa iyo. So meron yang through the generations. Ngayon, tumutukoy tayo dun sa tanong mo. May mga nagtanong sa akin yan, ano, na gusto ko naming magpa-test kasi gusto naming mag-asawa. Hindi ito, although sa internet na pwede tayong, yung iba sasabihin nila, yung may mga personalized services, yung mga 23andMe, Navigen, na sasabihin sa yung test natin yung genes mo, pagkatapos para alam mo na kung ano mga risk mo, etc. Mahirap din yon nang wala naman tayong tinutukoy na sakit. So sinasabi ko sa kanila, very pertinent ang genetic testing kung merong tayong madiskubre in the process of doing a family history na merong kondisyon na tumatakbo sa pamilya ng babae or sa pamilya ng lalaki. Without that, mahirap tayong magpa-test ng just
random checking lang. At begin with, kailangan na iintindihan ng mga couples na nag-aasawa sa the moment sila ay nag-isip ng magbuntis, ang isang couple ay mayroong general population risk na magkaroon ng baby at birth na mayroong birth defect na 2 to 3%. That's the chance having a baby with birth defect in the general population. Siyempre, kung merong kondisyon na namamana sa pamilya, tataas yan based on what genes are in their genome or nakikita sa pamilya. Pero magagawan po ba ng pagkakataon na doktor nga po ba yun? Kung sakali po. Yung prior to doon sa pagbubuntis po. Prenatal. Yeah, okay, eto. Meron na, may ino-offer na abroad na kung tawagin ay pre-implantation genetic diagnosis. Wow. Ano ibig sabihin? Pre-implantation, bagong mag-implant. Genetic diagnosis, itetest na. Paano nangyayari ito? Sa pamamagitan ng artificial reproductive techniques or ART, like IVF, in vitro fertilization. Kukuha ng egg, kukuha ng sperm, fertilization happens in the test tube. Ang cells, yung embryo, allowed to divide 2 cells, 4 cells, 8 cells. At the 8-cell stage, which is between 3 and 5 is post-fertilization, after fertilization, in the test tube, kukunin yung isang cell. Itetest yon for the genetic condition that is pertinent to that family. And then, i-implant lang yung walang genetic mutation na nakita sa embryo. Pero pwede na yung mangyari. Oo, di ba? Oo. Alang-araw po siguro, magkakaroon po, kasi ang programa po natin is about startups, about technology. Sana magkakaroon po ng application, isang mobile application. Yung Excel saka sperm cell lang. Ipapatak mo lang, no? Matetest na. Hindi, lalabas yung itsura kagad doon sa ganun. Kung ano yung magiging anak mo. Tapos lalabas doon kung ano yung mga magiging sakit o naman, di ba? Napakaganda. Habang nakikinig ako sa akin niya. Habang nakikinig ako sa inyo, naisip ko yung parang sci-fi movie. Yes, actually, Ibig sabihin niyo po, doktora, kahit hindi po kami mag-asawa, pwede po kami magpa-test para malaman lang natin kung ano yung magiging karesultuhan ng magiging anak namin. Sakasakali. Okay. Ito ang kasagutan ko dyan. Kasi madalas yan tanongin sa akin sa clinic. I practice clinical genetics. Kasi meron din tinatawag na prenuptial agreement, di ba? About sa prenuptial sa tungkol sa ari-arian nyo, di ba? Siguro magkakaroon din ng pwedeng agreement. Ano ba yung kalalabasan na magiging anak natin? Baka balang araw pagsisihan natin ng yan. Okay, ito una, nakalimutan kong banggitin kanina. Ang base naman ng ating pakikipag-isang dibdib sa isang tao ay dahil sa pag-ibig, di ba? Hindi naman sa dahil paano kung love na love mo nga yung tao, tapos hindi pala kayo compatible sa genes, di ayaw mo na. Hindi naman. Isa akin lang naman is, pero yung magiging future problems na sa tingin natin, di ba, para malaman nyo na kung ano yung talagang kahihinatnan, baka para hindi na kayo magsisisi. At least, tingnan natin. Malalaman natin kasi dyan kung yung pagmamahal nyo ay matibay. Ito pala magiging anak natin. Okay lang ba? Abnormal magiging anak natin. Tuloy pa rin ba kahit ganon? Tingin mo, mahal mo pa rin ba ako? Oo, ano? Ngayon talaga ginagawa niya ng Dr. Love si Doktora. Yes. Kasi meron ako nabalita. Meron lang ako naisabihin idugtong doon para lang malinaw. Alam niyo, lahat tayo, di ba meron tayong 22,000 genes. Sinabi ko yung kanina, no? Lahat tayo, we carry about 10 to 12 genes that are not working well. Pero sila ay recessive. Okay. Ibig sabihin, nakatago sila kasi sa pares ng gene natin, yung isang pares ay okay naman. Isa sa pares ay okay naman. So, hindi siya makaka-apekto sa atin. Subalit, kung nagkataon na ang napangasawa mo carries the same gene that is not working well, okay, may 25% kayong
magkaroon ng baby na affected of that condition. Of that autosomal recessive condition. Yun yung kaya dapat alam natin ating family history to begin with. Yun. May tanong ako, doktora. Kasi parang... Kilala ka muna. Ako nga pala si Ross Del Rosario po. Ang pambansang vlogger po ng Pilipinas. Yes. Yun po. Kasi habang nakikinig ako sa usapan ninyo, naisip ko nga parang mga sci-fi movies, di ba? Kaya lang, doon sa mga sci-fi movies na yon, marami nga, maganda nga yung technology. Pero anong nangyayari, yung pinaka-climax nung movie, may nagiging negative or nagiging parang, kasi ang nakikita ng tao, we're playing like, parang we're acting the role of gods, di ba? Kasi nakokontrol na natin paano maglalabas ng tao eh. Tapos, maliit bang ang possibility na magkaroon nga ng mga negative yan? Mga mutation, siyempre dapat dumamo na sa masusing mga testing yan, di ba? Bago natin totally gamitin talaga o i-apply sa mga human beings, di ba? So, ano po ba? Kaya na po ba talaga natin na mag-control talaga ng yung mga genes ng tao talaga para lumabas ay perfecto na yung tao? Kung paano natin maiiwasan, ano? Ganun ba? Oo. Mr. Del Rosario, no? Ang sinasabi kasi, kaya dito yung importansya ng genetic counseling kung tawagin. Sa ngayon, siyam na po kaming geneticist sa Pilipinas. Siyam for 100,000 Filipinos. Ano po yung ginagawa ng council? Oo. Pero nagtayo na po ng programa sa pamumuno po ng Chancellor Padilla ng UP Manila. Nagtayo na po ng programa ng genetic counseling, master's course in genetic counseling. Meron na po kaming 42 estudyante na hopefully ay sila po ay under scholarship ng marami sa kanila ng under scholarship ng Department of Science and Technology. Sila po ay hopefully mapupunta sa iba't ibang parte ng Pilipinas upang makapagbigay po ng counseling sa mga pamilya. Kasi sa Pilipinas, ang atin pong prevention pag-iwas, pagsabi sa kanila na ito ang kanilang risk, at from there, they take, they make decisions base doon sa kanilang risk. Kasi nga, wala pa tayong, ang pag-iwas lang, hindi yung sabi ko nga, hindi ko nakikitang ang termination ay mangyayari dito. Kasi sa Pilipinas, kasi hindi naman po siya sumasang-ayon sa ating batas at saka sa ating mga faith, no? So, hindi po siguro siya magiging nakikita namin na maa-apply dito sa Pilipinas. Totoo naman. Tanong ko lang po, Doktora, having said that, sa lahat po na sinabi nyo kanina, magiging magastos po ba o kaya po ba ng mga ordinaryong Pilipino yung pagbabayad para magkaroon po ng testing? Opo. O napakamahal po? At ano po yung kaugnayan nito sa Pikari? Okay, ayun na nga. Gusto kong sabihin kasi baka makalimutan ko sabihin ang objective. Papagalitan ako ni Dr. Padulina. Okay. Masyado po tayo na-focus sa pagiging magandang lalaki ko. Oo nga eh. Yung nga naisip ko rin. Kasi siguro ang na-discuss na natin ay ang mga applications. Pero paano tayo makakarating sa applications kung hindi pa natin nagagawa ang mga necessary research para ma-prepare tayo for that future of personalized medicine? O kaya naman ma-improve natin ang crops, o kaya naman madali na yung ating pag-identify ng mga disaster victims, di ba? At ang isa pang maganda, pag-harness ng ating napakalaking biodiversity sa Philippines upang makapag-produce ng mas bago at mas magaling na mga gamot. Yun na yung encapsule ng mga applications that we are looking forward to. So, ang objectives ng ating nitong project na assign sa akin, na binigyan ng napakalaking funding. Malaki yung funding kasi malalaking state-of-the-art equipment ang mabibili natin. Okay na po ba malaman yung funding, ma'am? Doktora? Talaga
Milyon ang funding. Milyon. Kasi wow. Kasi isang equipment pa lang napakalaki na. Oo. Ang ano natin is ang gusto ko talaga ipasalamat sa gobyerno. It's at no time in the history of the Philippines na naka-receive kami ng ganitong kagagandang funding para kami ay makapag-aral tungkol sa mga sakit na relevant sa ating populasyon. So parang meron po kayong laboratory gano'n na maraming magaganda equipment? Ito ay laboratorio, oo. Pero meron din kasi ang Department of Science and Technology na binibigay sa aming mga funding sa National Institutes of Health para suriin ang mga sakit sa puso, cardiovascular, diabetes, cancer, na ginagamit ang genetic technology. Yung sa laboratory niyo po, ma'am, maraming mga, sinabi niyo kanina, mga state-of-the-art equipment, mga high-tech na equipment po ba? Ganun po ba? Yes. Yes. Ito na, pwede ko bang i-mention na ang mga objectives? Ay, opo. Sige po. Opo. Pwede po bang English? Ay, no problem. No problem. Kahit Espanyol po. Okay. Ang gusto nating mangyari po dito sa expansion of the shared genomics facility in the Philippines. Bakit siya expansion? Kasi meron na tayong genomics facility na sinuportahan din ng ating Department of Science and Technology na kung tawagin ay Philippine Genome Center. Okay? Ito ay pandagdag pa doon kasi sa dami ng kailangang gawing proyekto upang tayo ay makaproduce ng mga point of care diagnostic kit. Pwede ko bang ma-mention lang ang isa? Bago tayo pumunta sa pinaka-objectives, ang isang masasabi ko sa inyo ay sa ngayon, ang Philippine Genome Center inaaral ang mga abaka. Inaaral ang sugarcane. Inaaral ang mga shrimps. Kasi para paano maging mas maganda ang produksyon ng ating mga pagkain at resources sa Pilipinas upang meron tayong food security at gumandang ekonomiya dahil makakapag-export din tayo. Okay? Ang isa pa, maganda yon. Ang isa pa, si Dr. Raul Destura, kasama ko siya sa health program dito sa Philippine Genome Center. Nag-develop siya ng diagnostic tool na handheld device. It's called a laboratory in a mug. Parang mug, yung iniinuman lang. Ganun lang siyang kalaki. Pwede mo siyang isaksak sa electricity, pwede rin siyang dibaterya. Bakit siya importante? Point of care siya. Anong gagawin niya? Kapag ka may bata or matanda na may fever, iniisip mo, dengue pa to o hindi? Okay. Yun yung First day of fever, alam mo ng dengue sa pamagitan ng tool na ito. Wow. Di ba ang ganda? Bilis first day pa lang. Oo, kasi hindi ka na mag-iisip. Alam mo na sino i-admit mo, sino yung pwedeng umuwi sa bahay at alagaan sa bahay. Sino yung may danger to bleed, sino yung wala naman. Yan ang mga gusto nating marating sa mga darating na panahon. So, itong expansion of the shared genomics facility in the Philippines will help that. By number one, by being a comprehensive resource for genomic research on health and disease, agriculture, biodiversity, and ethnicity, industry, and environment in the Philippines. The second objective is to promote a link between international researchers for the development of genome-based applications. Ang pangatlo is to provide access state-of-the-art tools for genomic research and bioinformatics. Ang bioinformatics ay pamamaraan upang maintindihan natin kung ano yung data na produce natin sa mga machine na ating or equipment na ilalagay dito sa laboratoryong ito in order to strengthen the research infrastructure of the country. It also seeks to provide a competitive advantage
to the center to achieve a leading position in the country at sa buong Asia. At panglima na pinaka-importante tingin ko is to inspire the future generation of scientists, researchers, and experts in genomics sa buong bansa. Ang target beneficiaries ng ating laboratorio ay ang Philippine scientific community sa lahat ng institusyon. Hindi lang ito para sa UP. Para ito sa lahat ng universidad, private man or public sa buong bansa. Lalo na yung mga kasama rin sa CHED Higher Education Institution. At para rin sa mga iba't ibang research institutions in the country like yung Research Institute of Tropical Medicine, sana ay gagamit din, iniimbitahan namin silang gamitin ang ating facility. Ayun, doktora, yung sana gusto ko itanong Pag na-set up nyo na ba yung parang laboratory nga ninyo, tapos may mga equipment na yan, oo, pwede ba kaming bumisita para makita namin yung actual talaga? Pwede po. Pwede po. Tapos parang ide-demo ninyo paano ginagawa yung mga testing ninyo, ganon. Oo, napansin ko kanina yung introduction nyo about this Philippine Daily Inquirer radio show. Sinabi nyo nga, importante sa inyo yung providing opportunities for jobs sa ating mga Pilipino. Ito na yung panahon kasi kailangan natin ng malaking workforce to work on this type of technology to drive us to that economic peak sa development ng ating bansa. Science and technology for economic malaki pong bagay ang may bibigay nito sa ekonomiya po natin. Magkakaroon ng mga trabaho Yes, sasabihin ko sa inyo, 'di ba? Marami sa atin na i-educate abroad tapos uuwi. Pag-uwi, babalik na lang kami sa ibang bansa kasi wala naman kaming magagawa sa Pilipinas Walang trabaho. Wala namang equipment. Wala naman walang facilities. Walang funding. Wala nang excuse para umalis. Meron na kasi dito sa Pilipinas. Yung brain drain. Yes. Sabi nga nila, magiging brain gain. Wow. Kasi 'di ba, syempre nakakalungkot naman na yung napakatatalino natin pero alam ko din naman, hindi ko naman inaano sila na ba't sila nagstay doon kasi meron din silang role na ginagampanan doon. Pero may pagkakataon naman silang umuwi at tumulong din at ginagawa na yan sa UP at ng Department of Science and Technology through the Balik Scientist Program. Nakakatuwa po na marami na pong mga narating na po nila ang kanilang mga peak ng career nila sa Amerika. Mga Pilipinos po ito, nagbabalikan po, tumutulong sa amin. Magandang balita yan. Dapat naman makinabang ang Pilipinas sa talento ng kapwa Pilipino, di ba? Yes, tsaka kaya po gusto nga na kaya gusto rin namin mag-training ng mga bata, high school. High school pa lang. Kasi gusto namin mabuksan ng mga isip na, wow, pwede na pala gawin sa Pilipinas. Ayoko nang pumunta sa Saudi. Dapat po pala magkaroon ng magkaroon ng awareness din sa mga mga schools. Yes, itong summer yan ng mga proyekto ng Philippine Genome Center. Gusto namin. Tsaka hindi lang yung mga estudyante, more importantly, the teachers. Kasi yung mga technology ito po ay napakabibilis, no? Tama po. Alam nyo yung mga equipment in 2 to 3 years bago bago. Obsolete na po parang cellphone. Kailangan nating magkapagroon ng pagkakataon na magawa ito sa atin para ang mga kabataan ma-inspire na makakatulong ako kung gagalingan ko ang aking kaalaman sa siyensya. Ma'am, dyan po kami pumapasok kasi nasa radyo nga kami, ako nasa vlogging, tapos nasa TV na rin kami. Kapag may mga updates kayo, pwede nyo i-share sa amin, padala nyo sa amin, para ikakalat din namin yung mga news about your updates and developments. Magandang partnership po yan. Collaboration. Yes, sa totoo lang yun.
Mas maganda. Doktora, alam ko, napaka-busy. Ang kulang po sa atin ng 2 oras. Ay, totoo. Oo nga eh. Maganda, kulang po sa atin ng 2 oras kung kayo po ang guest namin. Mas maganda po pagka nandito po kayo. Oo. Pero alam niyo po, pagka maganda rin po pag nagsimula na po itong mga proyekto to, siguro maganda sa interview kayo ng mga papasok na mga RA, yung mga kabataan ba? Opo. Pinili na nilang, hindi naman pala kami, may mga oportunidad kami dito sa Pilipinas. I think maganda yun. Sige po, Doktora, maraming salamat po. Okay po. Tapos sa ulitin po, sana po maging live tayo, makapunta po kayo dito sa istasyon natin para po mas maganda po yung talakayan natin. Tsaka huwag niyo po kaming kalimutang imbitahin. Oo. Invite niyo po kami dyan pag okay na yung setup ng laboratory niyo. Ay, oo naman. Doc, Arnie po ulit. Ito, alam mo, Doc, na nakikinig na lang ako kasi para ako natutuwa. Marami akong natutunan. Hindi ko alam na may mga pangyayaring ganyan, di ba? At least meron tayong talagang pakikinabangan ng buong Pilipinas. Dati napapanood lang natin sa movies, di ba? Ngayon, pwede na pala. Nangyayari na. Oo, posible pala lahat yun. Doc, alam niyo po, nung habang ako'y nakikinig sa inyo, so mas naintindihan ko kung saan humuhugot ng inspirasyon si Doc. Bakit mas lalo niya pang ginagalingan? So, kasi hanga ako kay Doc, Oo. Kasi hindi siya talaga nag-stay sa abroad kung nag-abroad man si Doc, no? Talaga sabi niya, hindi niya sasabihin, babalik ka rin talagang. Nakita niya na maraming gagawin para talaga sa Pilipinas. Ano yun malamang dahil nga sa genes nung kanyang mama, kanyang mother. Na makabayan? Yes. Okay. At nakita niya kasi talaga. Anyway, marami akong natutunan aside from Genetic 101, mas naintindihan ko na siya ngayon. Pero mas nakita ko pala, itong ginagawa nila, Doc, itong facility na to, itong expansion ng center na to, na sinasama niya, pinagsasama-sama niya, yung personalized for the Filipino, kasi nga may mga practices abroad, yung mga research abroad, na baka hindi nga nababagay sa atin. So sila, yun ang gagawin. At maganda dito, habang bata pa lang, pwede na natin silang i-trigger yung kanilang interest doon sa center na yun. Yun malaging bagay doon. Oo, bata pa lang, mag-umpisa na. Interest lang ang kailangan. Actually, paano natin inculcate sa kanila yung interest? Tapos ma-engage. Interest, ma-engage. Tapos yung knowledge na sunod-sunod na yan. So talaga, alam mo, mas nai-inspire din ako talaga na kaya pala si Doc tuloy-tuloy lang. That's why nakita niya po yung opportunities. Palakpakan naman natin si Doc. Of course. Dahil daw yan sa genes. Salamat po. Yes. Doc, may isa akong tanong. Ang talino ba ng mga bata nang galing sa genes ng lalaki o ng babae? Ng mother or father? Yan ang pinakamaganda mong tanong. Ayan, Doc. Nasabi ko dyan, ay galing lahat sa nanay. Ayan, parang walang katotohanan yun. Natanong ko na yan nung nagpa-check ako ng anak ko. Hindi, ganito yan. Ang mga genes that pertain to intelligence, at yan, combination talaga ng parents. Kasi marami iba't ibang low type na sila nanggaling. Ang masasabi ko yun, alam din nila sa mga pagsusulit na maraming related to intelligence nasa X chromosome. At totoo yung sinasabi mo na ang X ay namamana sa nanay. With that, Doktora, hindi na po kami makipagdebate. Sige na nga. Yes. Pero ang pwedeng gawin naman dito, yung mga lalaki ay alagaan ng mga babae. Yun kasi, or mag-alaga ng pamilya. Kasi, nako-correct naman yung mga external factor So, kaya yun ang sinasabi ni Doc na may mga bagay na hindi applicable naman sa atin kasi ethical practices, yung belief, hindi nga. So, meron pa naman kasing pwedeng magawa after, no? Diba? Parang ganun. Oo, yan ang sinasabi natin na nature and nurture. Yes. Nature, we may not have the ability to change our genes, but we can do something in the environment to lessen our chances to develop the disease. Tama yan. Napakagaling. Tama. Ayan. Yun, Doc, na-miss ko talaga si Doc. Anyway, Doc, ito pong ating episode ay pwedeng magamit sa mga lecture po ng mga teachers or doctors. Kaya nakakatuwa. Ipa-podcast. Sige. Okay. Sige, dapat siguro makipag-usap ako sa inyo kasi marami kami ginagawa sa National
Institute of Health. I have 11 institutes under me, and 3 centers. Okay. And, I have the Institute of Aging, Institute of Herbal Medicine, Institute of Human Genetics, National Telehealth Center. Marami silang pwede. Lahat na yata. Okay. Marami pala tayong pagkukwentuhan pa. Yes. Oo nga. Marami. Oo, ang laki talaga. Dito ko nakita na talaga ang magpapaunlad ng bansa ay yung research, science, and technology. Kasi tingnan mo, dugtong-dugtong lang siya. Pwede rin itong maging part of tourism kasi health tourism. Yeah. Pwede lahat. Baka dito magpuntahan ng mga foreigners dito magpagamot. Pwede magpagamot. Oo. Kasi Diba? magaganda lahi natin mga Pilipino. Oo. Dito na rin sila mag-stay para mag-asawa. Oo. Yeah. Diba maraming may gusto ng Pilipina? Resource in the Philippines. Ay, Ay. Ano We po, have Doc? a great human resource in the Philippines. A Mm. great human resource. Human resource. Yes, yes. Marami po tayo yung talaga dito. Even with little, many things have been done. What more if you have endless resources? Correct. Mm-hmm. Ang galing. Tama. Thank you. Salamat po, Kaya, Doktora. ina-appreciate ko rin po ito na ito mga ganito alam natin sa mas maraming tao kung ano yung mga ginagawa rin ng ating mga bayani ng bayan in the form of researchers. Yes. Manuscript. Tama. Salamat. Maraming salamat po sa ulitin po, Doktora. Thank you, Doc. Salamat po. Dadalaw po ako dyan. Sasama Yes, ko yung please. anak ko na malaki na ngayon. 12 years old na siya. Yes. Dadalaw po kami. Tapos we can schedule National Institute of Health issues naman. Yes po, Doc. Thank you, Doc. Ingat po kayo. Thank you po. Thank you. Thank you. Salamat. God bless you, Doc. Grabe. Time check po, 10:58. Galing ah. Diretso. Dire-diretso. Gusto ko pa eh. Ayaw ko sana tapusin eh. Akala ko kakapusin tayo ng pag-uusapan eh. Kulang pa pala. Kulang talaga, oo. Okay lang. Okay na lang. Ang bilis ng oras, Ganun no? na lang kagandang kausap, Informative. diba? Oo. Informative. Ibig sabihin, ganun ka-game si Doktora, no? Yes. Alam mo, ganun siya. Pag nag-explain siya, hindi siya nagmamadali talaga. Pagkausap mo siya, pag magpapacheck ka sa kanya, explain niya yon kung bakit, ganyan-ganyan. Talagang kung makikita mo rin siya or makakausap mo nga, may inspire ka din to do good, to give your best sa field na ginagalawan mo. Kasi, ewan ko, ganun ang presensya ni Doc. Oo, Ni galing. Doc. Dami ko natutunan, di ba? Yes, Saka, oo. umaasa ako no, yung high-tech na laboratory na itatayo nila. Makita natin, no? Saka yun, Magsita. hindi lang yung makita. Magamit talaga ng karamihan ng mga Pilipino Oo. sa murang halaga. Totoo. Yun naman Oo, din ang dapat naman. objective. Kasi Oo. ang end product nito, titignan natin, ahaba yung buhay ng tao eh. May enjoy lalo ng tao yung buhay. Diba? Hindi ka na, tama yung sinasabi niya, personalized medicine. Hindi ko Oo. lang narinig, pwede pala yun. No? Posible, lahat personalized, Dahil, diba? customized, no? Oo nga. Optimized, di ba? Kaya naisip ko nga, ano bang inspiration niyan? Yung mga sci-fi movies ba? Or ano ba nauna? Yung Hindi, siguro ang mga development, ang mga inspiration lang nila research. kasi yung challenges na dumarating, di ba? Ang daming Totoo. sakit, Totoo di ba? yan. Nag-isip sila Oo. ng paraan. Para ano ba yung mapun- mga paraan para maiwasan. magamot, di ba? Oo. Kasi ang ginagawa ng karamihan, umaasa sa gamot. Pwede Oo. palang pag-aralan yung genes. Na mismo sa genes, ma-alter na natin kahit papano para yung sakit mawawala na. Parang Diyos na tayo yun, ha? Hindi naman. Hindi naman. Hindi. Kung yan ay gawa ng tao, gawa din ng Diyos yan. Ibig sabihin, ginawa tayo ng Diyos para maging matalino. Para magawa rin yun. Sabi ng Diyos, Oo. palagay ko sabi ng Diyos alam mo, tao ka eh. Pero, ang tagal-tagal ko na sinasabi siya, alam mo gawin yan, pero hindi mo ginagawa. Ayun. Diba? Sabi nga- Napagalitan pa tayo tuloy. Sabi nga nila, di ba ang tao, 10% lang ng human brain na nagagamit. Yung Oo. capacity niya. Diba? Oo nga daw. Hindi siya, kung tatanungin mo, Diyos, magagalit ka po ba pagka ginawa? Hindi. Galit ako sa'yo dahil Hindi mo ginawa. dapat mo pa dapat ginawa yan. Oo. Diba? Ngayon mo lang nalaman. Oo. Diba? Kaya siya naiinis. Parang tinanong kita, 1+1. Hindi mo pa maintindihan. Kasi Oo. alam ko na yung 1+1 equals 2. Galit ka po ba nung nalaman? Kaya siyempre hindi naman. Oo nga. With that, i-promote mo na. Wala na tayong oras. Yung Yung sa ano? cancer natin.
Okay. Sige, magkakaroon po ng event sa Camarines Sur, sa Camsur Water Sports Complex. Kailan yan? Sa May 28 hanggang May 31. Oh. Ito po ang tawag po dito sa event na to is Uproar Camsur. Organized po ito ng provincial government ng Camsur together with the organizers. Ano ba yung makikita natin dyan? May makikita ba tayong mga gagandang babae dyan? Parang music festival kasi Oh. Okay. Siyempre, hindi mawawala yung magagandang babae dahil magagandang lalaki. Lalo na kasi pupunta tayo dun Dapat yayain natin si Doktora dyan kasi magagandang jeans yan. Makikita to, mga banda to puro mga banda, mga foreign bands at mga local bands. Napakarami sa listahan nila bagitin ko yung ilan. Sa mga local bands, yung Up Dharma Down, Wolfgang, Razorback, River Maya, Junior Kilat, and so on. Napakarami. Mahigit yata 20 to or 30 or 40. Tapos meron pa mga foreign bands, mga Sonic, hindi ko kilala Danny Rampling, Seb Fontaine, tas napakaraming DJs. Okay. So talagang music festival ito. Siyempre, aside from the music festival, dahil water sports complex to, marami opportunities para magbabasa tayo dyan, syempre. Diba? Swimming, water sports events. Kita natin yung magaganda nating katawan. Yung mga wakeboarding, yung mga babae naka-swimsuit. Kailangan mag-gym na tayo, malapit na yan So dapat si Miss Arnie maka-swimsuit nun. Dapat abangan natin yan sa susunod na episode natin. Oo nga. Bukod dyan, may pakikilala ka yung kay Manuel. Oo, nga pala si Manuel. Babanggitin ba natin ngayon? Hindi, pwede na. Sino ba si Manuel? Abangan nila yan. Oo, malapit na yan. Ilalabas po na certain character. Hindi natin alam kung ito'y tao, bagay, o hayop, or lugar. O abangan lang nila, di ba? Oo, abangan lang nila. Ayan. Ang pinakaano niya, sino ba si hintayin kita, Manuel? Maghihintay ako. Yun ang sinasabi ni Manuel. Maghihintay ako. So, mayroong mga parang certain strategic locations within Metro Manila na may billboard na nakalagay doon. Ganon. Hulaan nyo. Kasi may mga papremyo, di ba? Oo, may papremyo. Sabihin mo kung saan, next Saturday, sasabihin natin kung saan nila, pwede silang magpunta or mag-log in sila doon sa mag-log on sila doon para masagot nila kung sino ba talaga si Manuel. Promote natin yan. With that, Ma'am Arnie, kapos na tayo sa oras. May mga susunod na tayong susunod na programa. What's up? Napakaganda ng programang ito, ng episode na to. At napakaganda mo ngayon, Ma'am Arnie, talaga. Maraming salamat. Dahil po yan sa jeans ng aking nanay at tatay. Sa'yo, Ros, wala akong masabi, magandang lalaki ka rin. Talaga, di ba, hindi nakita yung teaser video? Di ba, ang ganda lalaki ko doon? Oo, talaga. Ayun, so it takes one to know one. So lahat na tayo dito ay magaganda. Abangan nyo, next Saturday, Pikari pa rin, di ba? Pikari pa rin po. Abangan natin yung mga susunod na mapag-uusapan na 8 proyekto po ito. Okay. Wow. Kung ano ang nasa radyo. Siyempre, pasalamat tayo sa Smart and Idea Space. Binigyan nila tayo ng pagkakataon na suportahan nila tayo para magkaroon tayo ng programa. With Boss Earl, Sir Earl, maraming salamat sa pagsuporta mo sa Bigatin Radio. Yes, ito na yung ni Earl, yung dream niya, yung about science and technology. So, Pikari. So, Earl, makikita mo rin ang inyong yung bunga ng yung pagsuporta sa ating programa. Yes. Kita-kits ulit po sa Sabado. Ellison Barcelo po. Ako naman po si Ma'am Arnie. So, see you on Saturday. Thank you so much. Ako naman po si Ross Del Rosario, ang inyong pambansang vlogcaster. Salamat po. Next Saturday po ulit. With branches all over the Philippines, Hotel Sogo is the hotel chain of choice for travelers and balikbayans. Affordable, safe, and complete with amenities, unlike other provincial hotels. Now you have somewhere comfortable to stay anywhere in Metro Manila or even when you visit your favorite province. Radyo Inquirer, 990 AM. Ang programang hatid ay tulong at pag-asa. Huwag na kayo masyado mag-aalala at nandito na po sa kaalaman niya ng Bantay OCW, tutulungan po namin kayo. Tumpak na impormasyon sa mga usaping pag-abroad. Sa bahagi naman po ng ahensya, kung hindi sila tutugon dito sa mga pananagutan nila, uobligahin pa rin sila ng ating POEA.